Hi guys! So for this vlog nga is wala muna tayong intro. At sa vlog na to is kukwento ko kung paano nga kami napunta sa Iyakan na nanggaling nga kami sa kaligayahan or sobrang saya namin. Because a lot of people questioning kung ano nga ba nangyari sa nanay namin at pumanaw na. Dahil nga marami nga nagsasabi na parang kailan lang sobrang saya nyo nga sa vlog nyo. Na parang kailan nga sobrang nakakatuwa nga kayong panoorin lalo nga nung fiesta. At marami din talaga nagtatanong ko ano ba talaga yung nangyari. Nasabi ko na rin naman sa iba yung reason pero marami pa rin talagang concern na nagtatanong. Dahil nga sobrang nakakabigla at ang bilis nga ng mga pangyayari. So dito sa mini vlog nito, dito ko ikukwento yung lahat. So bale eto, recap muna tayo. Simula nga ng pagpunta nga namin dito sa Marinduque bago magpiesta. So bale nga taon-taon umuwi sila tito, tita at syempre yung iba ko pang mga relatives. Yearly na sila talaga pumupunta dito every time nga ng piesta. Dahil nga lagi nilang dinadayo yung piesta dito dahil nga masaya. At syempre para na rin talaga dalawin si nanay at tatay dito since dito nga sila nakatira. And this is the first time nga napupunta ako dito since baby pa ako. Yes, buhay pa si Papa, never talaga ako dito nadala ni Papa nung adult na ako or may alam na ako sa mundo. At dahil nga kasama dito si Mama pag uwi, syempre inaya na lang din ako ni Mama. Bakasyon na nga rin sa kanila to at syempre bakasyon ko na rin to. At dahil nga first time ko dito sa Marinduque, sa side nga ni Papa, talaga naman sinulit ko nga yung mga oras nga na nandito ko. Nung time nga na bakasyon namin dito is sobrang saya namin dahil swimming kami dito, swimming kami doon, kain kami dito, gala kami doon, party nga kami dito, rides kami doon. To the point talaga na sobrang saya namin na nakalimutan na namin yung mga problema namin. More than 2 weeks nga kami nagstay dito para nga sa bakasyon. Kaya naman talaga sobrang marami din talaga nangyari sa amin dito. At sobrang nag-enjoy naman talaga kaming lahat. Pero syempre, after almost 2 weeks na pagstay namin dito, syempre kailangan na rin namin umuwi sa Manila. So bali bumiyahe kami ng hapon ng May 20. At medyo mahaba rin talaga yung oras nga ng biyahe namin. Kaya naman inabot nga kami ng biyahe ng madaling araw nga ng May 21. Sobrang nakakapagod din talaga sa biyahe. Kaya naman that time, ng pag-uwi nga namin is nagpahinga kami at natulog. At eto nga, bali habang natutulog ako, eto na nga yung nangyari. At eto nga yung postura nga namin nung nakatanggap nga kami ng balita or tawag nga na nawala na daw nga si nanay. Sobrang in denial talaga kami that time kasi nga kakauwi lang din namin galing nga sa Marinduque. Tapos makakarinig kami or malalaman namin yung ganitong balita. Bali nga ito yung video nga nung after accident na pinost lang din to sa Facebook. Nung nakarinig nga kami ng balita na wala na nga daw si nanay, is hindi rin talaga kami naniwala agad nun. At sinabi pa namin na wag silang mag-joke ng ganun kasi hindi nakakatawa. Na baka naman na habol pa or naitakbo pa sa ospital. Nanghingi pa kami ng proof nun dahil hindi talaga nagsisink in sa amin na nawala na nga si nanay. Hanggang sa may nakausap na nga kami through video call sa kanila at i-confirm nga namin yun. Nung may nakausap pa nga kami is hindi talaga sila makapagsalita sa amin kasi nga sobrang shock pa rin talaga nung pangyayari sa amin. Nung tinanong nga namin yung tito ko dito, hindi rin talaga makapagsalita. Tapos tumango lang talaga siya nga. Nung tinanong nga namin kung nasan si nanay, kung wala na ba talaga si nanay. At ang ginawa niya lang talaga is tumango siya. Pero while editing talaga tong video na to guys, nakauwi na rin talaga ako sa amin. And until now talaga ang hirap pa rin talagang tanggapin. At yun nga nung na-confirm nga namin na wala na nga si nanay, pero sobrang hirap pa rin talaga tanggapin. Wala na rin kaming nagawa kundi umiyak at tanungin bakit at paano. Yung feeling na gusto mo agad lumipad sa Marinduque dahil kakauwi mo lang nga ng Manila. Kaso hindi mo magawa dahil nga sobrang bigat talaga sa pakiramdam nun. At alam nyo ba, nung nawala si Papa is birthday ni nanay. Nung nawala si nanay is birthday ng kapatid ko na si Billy. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba to or may dahilan ba talaga. At kung napanood nyo nga yung previous vlog ko, nung nagsang taon si Papa is birthday nga ni nanay at dun sa amin nag-celebrate. We're so happy nga that time. Syempre another year kay nanay tapos magkakasama pa kami. At kasabay nga dun sa pag-aalala nga namin kay Papa. Naalala ko pa nga, ito pa nga yung wish nga nun ni nanay nung birthday niya. Bilis! Sabi ko, makabata na ako ng buhay. Makita ko ang mga anak ko yun. Alam nyo yun, yung wish niya nakabaliktaran nga na nangyari. At kita nyo naman na sobrang saya nga dito ni nanay. At alam nyo naman na 1 taon pa lang si Papa tapos eto na wala naman si nanay. Alam nyo yung feeling na hindi ka pa nag-heal dahil sa pagkawala ng Papa mo tapos nawala naman yung mother niya. Too much pain, yes. Talagang mapapatanong ka na lang bakit. Anyways, after 2 days nga namin sa Manila, bali umuwi na rin kami dito sa Marinduque. At syempre pag uwi namin, heto at pubungad sa amin yung ganitong sitwasyon. At iyak na lang din talaga yung magagawa mo. Then pag uwi nga
nga namin dito kinabukasan, bali umalis nga kami na tita dahil nag-consult nga kami sa attorney. Dahil nagtanong nga rin kami kung anong pwedeng kaso nga na pwedeng isampa. At ang mahirap pa nga doon, yung naging police report ng aksidente is hindi namin katanggap-tanggap or hindi namin tanggap. Dahil syempre kami na ngayon na wala ng mahal sa buhay, tapos napilayan pa yung pinsan ko nakasama ni nanay nung araw nga na aksidente sila. Tapos nakalagay dun sa police report na yung pinsan ko pa yung suspect, tapos yung license na lang yung kinuha, tapos yung motor. Kaya ang tanong namin, bakit hindi pair at hindi both kinuha yung sasakyan at yung license? So para sa amin, hindi pair yung nangyari. Hindi naman kami maalam sa batas, pero question is, bakit ganun yung ginawa nila? Dahil sobrang dami rin talaga namin na pagtanungan na hindi nga daw tama yung ginawa. So eto, kung sino man yung may alam talaga sa batas, open po dito yung comment section to comment or give an advice para nga sa nangyari. Kung ano ba talaga dapat yung ginawa ng police or tama ba talaga yung ginawa nila. Bukod doon, nakatanggap din talaga yung pinsan ko na mga hindi magandang insulto. Pero hindi ko na rin talaga i-share dito kung ano pa yung mga yun. Kaya sana gets nyo rin kung bakit nga ganito yung nararamdam namin at ramdam namin na hindi talaga fair yung ginawa ng police. Anyways, ito mga napapanood nyo nga is yung huling lamay ni nanay or tribute night ni nanay. So bali dito mag-message yung mga taong sobrang nagmamahal kay nanay. Magkakwento ng mga alaala nila ni nanay. At sa lahat-lahat nga ng pumunta sa lamay ni nanay, sa lahat ng nakipaglibing at sa lahat ng nakiramay sa pamilya namin. Sobrang maraming salamat po at alam na yun ng nanay namin. At sobrang nagpapasalamat ang family Soto at ni Luna sa pakikiramay ng bawat isa sa inyo. At this video nga is last memories nga natin. Nakasama nga natin dito sa lupa si nanay. Kaya naman nay, thank you for everything. Sa guidance mo, sa pangaral mo. At syempre, wala kami kung wala kayo ni tatay dito sa mundo. At masasabi ko na sobrang bait mo nay dahil sobrang daming nagmamahal sa'yo. Kaya naman nay, kung nasan ka man ngayon, gabayan nyo si tatay, gabayan nyo kaming lahat. At lagi mo tatandaan na nandito pa kami para kay tatay. At sana magkakasama na rin kayo ni papa tapos ni tito dyan sa heaven. Yes, sobrang hirap tanggapin dahil nga sobrang lakas mo nay. At lagi mo sinasabi sa amin na pinapahalagahan mo yung buhay mo or yung katawan mo na lagi mong inaalagaan. Dahil nga sabi mo na gusto mo pang mabuhay ng matagal at gusto mo pang maabutan yung apo mo nga sa talampakan. Pero sabi nga nila, ang buhay daw ng tao is hiram lang. Pero kahit sa ganun na, never ka naming makakalimutan at palagi ka naming mamimiss. At itong huling video na to is serve as memories nating lahat na magkakasama pa dito sa lupa. At palagi mong tatandaan na mahal ka naming lahat at hindi ka namin kalilimutan. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat gagawin mo, ganyang lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay
masdan, ligay ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising ang mga kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na.
tanging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang